Ingon sa Biblia nga ang tithing is connected sa tunglo o curse. Ingon sa Biblia, gi-redeem kita ni Kristo under the curse of the law. But it's about we are no longer under the law system. Gitubos na kita sa Ginoo. Kung imo ning gamiton karon to manipulate your members, di ka muhatag tunglohon ka sa Ginoo. Now you are insinuating nga until now the curse of the law exists. While ang Biblia nagsulti nga gitubos na kita ni Kristo Jesus gikan sa pagkatinunglo diha sa balaod. So there is no such thing as cursed in our time. Especially we are members of body of Christ. There is no such thing as tunglo. Karon nga naa kita sa gitawag og body of Christ. So kung gamiton kita sa mga tao just to manipulate, to abuse, diha ang dakong problema. True Christian giving is voluntary, joyful, ingon sa Bible, cheerful, ingon sa Biblia, Christ-centered, and motivated by grace. Biblical giving is an act of worship motivated by grace, governed by truth, and dedicated to God's glory, not human greed. Sa akong nagsulti, walay problema sa paghatag. Mapunta kay balo nga kita usa sa produkto. Nakabaton kita kaluwasan tungod kay naitaw nga mihatag. We are the product of giving. Our salvation is a product of giving. So nga itong kaluwasan resulta sa paghatag sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Sa indubong wayang giula, ilubong nabanhaw siya. That's why nakabaton kita kaluwasan sa tuwang mga kalag tungod sa paghatag sa kinabuhi ni Kristo Jesus dito sa krus Kalbaryo. It is a one-man rule. Okay, 2 Corinthians chapter 8, verse number 1 to verse number 7, then chapter 9, verse 6 to verse number 7. Kung basahon din sundi si mga mata. The Bible says, "Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed in the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record. Yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we should receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Inasmuch as we desired Titus, that as he had begun to, he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Chapter 9, verse number 6 says, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver." Ang Ginoo magapanalangin sa iyong Apollo. We're going to discuss
the errors of modern churches about tithing. So we are talking about this morning giving. Napay Malakay 3:8-10 about sa tithing. Ako ang puntahan, ako ang tuan ka diyo. Because we are talking about tithing, we are reading the passage about giving. Now, to be specific, ato sa gitog Malakay, chapter 3, verse number 8 to verse number 10. The Bible says, "Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation." Take note anong mga word even this whole nation. "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it." So manay usa ka passage nga ato makita diri sa tithing. Tithing and giving are biblical subjects. There's no question about that. About these things or about these subjects. These are biblical subjects. Yet, many churches today have distorted the doctrine through legalism, greed, manipulation, or misunderstanding of scriptures. Instead of teaching giving as an act of worship and grace, some have turned it into pressure, profit, or performance. God desires cheerful, willing, and Christ-centered giving, not forced or corrupted giving. So mga tisgutan ng kabuntagon daron, ang saman ang mga erroneous teaching, mga errors na makita, ang katudloanan sa mga modern churches about tithing. We know nga tuon tangin about the truth about tithes. So kato nang gisutan pila ka bulan na milabay. Kato gisutan karon ang mga errors na kumita sa mga churches na tungod din ito tithing. First nga ito makita din number 1. Doon ay gitawag og wrong interpretation. So, tungod sa gitawag wrong interpretation, muna nag-commit ang mga modern churches sa gitawag o errors sa ilahang mga teaching. It is because of their wrong interpretation sa Word of God. Many churches wrongly interpret passages about tithing by ignoring context and dispensational distinction. Mga pinaka atong makita din because of their ignorance, it might be they're aware of it, but they're just ignoring context and dispensational distinction. Pwede sila nakasabot sila, pwede sila nakaibalo sila ni ana, but they choose to ignore context and dispensational setup. Pag imuha na ni siyang i-ignore ang context, ang dispensational setup ni nga teaching, diha ka makakommit og error sa imuha nga katudloanan. For example, sa itong gibasa diri sa Malakay chapter 3.
Ayan na pa sila isulti rin. Para sa mga tao nga dili mo tayo, ang ilang term sa malakay, mulikay. Ayan pa sila yung mga komedyay nga nana. Pero it makes no sense. Why? What is the context? As what I've said, akong gingon gaganina din iyon siya din ye are cursed with a curse, verse number 9, for ye have robbed me, siya, even this whole nation. Is the church the body of Christ a nation? Context is very important. The nation na gimension sa Biblia is talking of the Israel. Ini Israel atong gisgutan. Muna ang context na. Muna nga nation ang gisgutan sa Bible. Kung imo ning i-ignore kung kinsa ni nga nation nga gisulti sa Bible, wala na. Error na ang labas mo din, ha? Pero ang gisulti sa Biblia, even this whole nation. Now, not just context, dispensational distinction. Kung saan nga dispensation, it's under the law. Mabota di ito sa discussion. This is not under the dispensation of grace. Katong ibasa ganina sa 2 Corinthians chapter 8 and 9. Wala nagiskot si Pablo ito tight. He's talking about their grace giving. Some teach that every believer is under the exact Old Testament tithe system given to Israel. Mao na problema sa kadaghan kay sa mga daghan nga mga denomination nowadays kay ginatudloan nila nga ang matag magtotoo is still under sa Old Testament tithe system. Yet in the King James Bible, in our Bible, tithing in the Old Testament is clearly connected to these four areas. So ang tithing sa Old Testament, konektado siya ng upat ka mga areas katong tinagpagtagad. First, the Levitical priesthood. Connected ang tithe sa Levitical priesthood. Now, what is Levitical priesthood? Kung ato makita din, the tithe was given to support the Levites because they had no inheritance in the land. Now, remember the Levites. Numbers 18. Tanaw sa Numbers 18. Okay, Numbers 18. Kung saan yung mga Levites na gitawag din or Levitical priesthood. In verse number 21, the Bible says, and behold, I have given the children of Levi. Mauni ang mga Levites. Gitawag ding mga Levites o children of Levi. Now, remember sa 12 tribes, sa mga anak ni Jacob, sa 12 niya ka anak, atong makita, isa sa iyang anak si Levi. O si Levi, ang iyang tribo, wala gitagaan sa Dios o inheritance or yuta aron ilahang ugmaron o ilang trabahoon para sa ilahang income sa ilang pagkaon. So wala sila gitagaan sa Dios o bahin nga ilang panulundon. Gitawag sila mga Levites because ang ilang trabaho pag-administer sa temple, ito na makita niya sa temple. So ito makita din and behold, I have given the children of Levi all the tenth. Ano sa? Ang gihatag diha, all the tenth. Pagpasabot tithes. So children of Levi, maoning Levites. Sila ang priesthood, Levitical priesthood. Ang gihatag sa ila sa Ginoo is all the tenth. In other words, all the tithe. In Israel.
Tanawa, in Israel, wala labot uban ng mga nasod. Only sa Israel. For an inheritance. So, ang tithe is the inheritance para sa mga Levites or sa mga Levitical priesthood. Mauni ang ilahang inheritance. Tithe. All the tenths. Pasabot tanang tithe sa mga agricultural products. For their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. So muna ang ilahang diha konektado ang tithes. Konektado siya sa Levitical priesthood. Numbers 18 verse 24 sa 24 yung basahon dia under that insiya, but the tithes of the children of Israel. So, ang pinatibukan sa Israel, maghatag sa tithes siya. But the tithes of the children of Israel, which they offer as a heave offering unto the Lord, I have given to the Levites to inherit. Therefore, I have said unto them, among the children of Israel, they shall have no inheritance. Okay, what's like inheritance? Ang ilang only inheritance is the tithes. Sa tanan nga mga kaanakan sa Israel, muhatag silang tithes para sa mga Levites. Hebrews 7:5. Hebrews 7:5. It says, and verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law. So kita na to, according to the law. That is of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. Now, tithing is connected to Levitical priesthood. Pangutana na abay mga Levites sa simbahan karon. Ingon nila nga kinadi among mga worker, mga Levites man kabuang kasi sa mga tao ni. Nga pinuingon ni mo nang kanang mga worker diha, mga Levites na di man anak ni Levi. Mga way hinungdan na klase sa interpretation ba? Nakamay mga pamilya, nakamay mga trabaho ang ilang pamilya na. Mga businessman pa man gaya ng uban diha. Ya anak na ni Levi. Muna gitawag bag ignoring context, ignoring dispensational distinction. Mapunta juga sa error nga teaching. Klaro ang Biblia ang tithe konektado sa Levitical priesthood. Ayaw i-claim nga kanang imong mga worker sa simbahan diya, mga Levites na pagkaway hinungdan kasi sa interpretation na mga tao nga basta lang ma-apply ang passage sa Bible para ni sa amo ang Biblia, ma-apply ni sa amo. Can you imagine ana? Ano may doktrina sa Biblia ang tithes konektado sa priest o Levitical priesthood? Mag-claim ka diha nga imo ang mga worker mo mga Levites. Anak ba na ni Levi? Kaliwatan ba na ni Levi? Pagka hinungdan yan ng klase sa interpretation, that is one way of twisting scriptures. Wrong interpretation na itong gitawag.
And then biya makita din not only connected sa kitawag o the Levitical priesthood but also connected siya sa kitawag the temple system or tabernacle system. Ato makita. The tithe was brought to God's appointed place of worship and stored for ministry of the house of God. Deuteronomy 12, 5, 6, sa Deuteronomy 12, 5 and 6, it says, "But unto the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes to put his name there, even unto his habitation shall ye seek, and thither thou shalt come, and thither ye shall bring your burnt offerings and your sacrifices, and your tithes, and heap offering of your hand, and your vows, and your freewill offerings, and the firstlings of your herds, and of your flocks." So dahil gitawag og designated place, or gitawag ito ni siya temple, ang temple nga isulti sa or tabernacle sa una pang panahon. Sa atong gibasa kaganina, sa Malakay 3:10, bringing all the tithes into the storehouse. It refers to the temple. So mo na indalhanan sa gituwag og mga agricultural products na ito makita. Sa Nehemiah chapter 10 verse 37 to 38, imo makita diha, "And to bring the first fruits and the tithes unto the Levites." So makita gini mo diha nga naay mga kuan dinhi. "And the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites when the Levites take tithes." So konektado siya sa gituwag og the Levitical priesthood, the temple system, and also konektado ang tithe sa gituwag agricultural economy of Israel. So konektado siya sa ekonomiya sa mga Israelites people. Now, nato Leviticus 27:30. Leviticus 27. 27:30. Yan siya din ha. "And all the tithes of the land, whether of the seed," ano sa man ng seed? Diba na agricultural? No, it's agricultural thing. "All the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord." So, ang tithe, konektado siya sa agricultural products, agricultural economy. Ito makita nila. Sa verse number 32, yung sariya, "And concerning the tithe of the herd," another na po, herd, o sa mga, parte na siya sa agricultural, mga agricultural products sila. "Herd, or of the flock, even whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord." Deuteronomy 14. Nasa Deuteronomy 14. 22 and 23. Ayun din "Thou shalt truly tithe all thy increase of thy seed, and the field bring it forth year by year, and thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there. The tithe of thy corn, of the wine, and of thy oil, and the firstlings of thy herds, and of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always." So, ito makita din nga ang tithe, connected siya sa agricultural economy sa Israel. So kung magdala sila tithe, munindot ang ilang ekonomiya sa mga Israelites people. Ito makita din ha. And then, ikaapat, connected siya sa gitawag o the Mosaic Law. So konektado siya sa Mosaic Law. Tithing was commanded under the law given through Moses. Kung imong tanawon sa Biblia. Sa verse number 24 at 22, atong nabasa rin sa Deuteronomy 14:22.
Yun siya diha. Thou shalt truly tithe. That is a commandment. That is a law. Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed. Mura guni sa Ten Commandments po. Thou shalt not. Kini, thou shalt truly tithe. So, that's another command na ito makita sa Biblia. That's the Mosaic Law. Ibasa na ito ganina sa Hebrews 7:5. Ngayon dito nga, according to the law. According to the law. But pasabot, it is connected sa Mosaic Law, kining tithe na gitawag. Now, people may ask, why Abraham gave a tithe when he was not under the law? Ano? Si Abraham, nag-tithe siya. Di man siya under the law. Tan-ano to si Abraham para malinawan ang panghuna-una sa tao. Anong si Abraham to? Di man siya under the law. Pa man si Moses na time. Di man siya under the law. Under sa gitog promise man siya. Anong nag-tithe si Abraham? Sa tanaw na to, si Abraham, kung nag-tithe, magitinuod sa iya nga mga na-possess nga mga kabtangan. Okay, kung imong tan-awon si Abraham, ang iyang pag-tithe, ito makita din okay? According to our Bible, the King James Bible, Abraham gave a tithe of the spoils of war, not a regular tithe of all his personal possessions. So, dili ito tithing ang kang gihimo ni Abraham sa tanan niyang mga na-acquired nga mga kabtangan. Now, tanano to sa Genesis account, Genesis 14, verse number 20. Tanano to, kung si Abraham, tumala sa claim sa uban nga, practice bagid ni Abraham ang pag-tithe. Tanano to, kung practice bagid niya, weekly bagid si Abraham naghahatag sa iyang tithe. Sa Genesis 14, verse number 20. Tumakita din kaya naa sila ilang ikot din isa lang duha ka word ito makita. Ang meaning, gina-quote nila ni nga statement ay isa ka praise din kaya bang tulo ka word tithes of all kanang tithes of all. Verse number 20 verse 20, Genesis 14:20. And blessed be the Most High God which hath delivered thine enemies into thy hand. Kanang praise. And he gave him tithes of all. Kinsa iyang gitagaan din sa iyang tithes? Si Melchizedek. Okay, si Melchizedek. Ang iyang gitagaan sa iyahang tithe or tithes. So, yun sila to, si Abraham, tanawan, nag-tithe siya. He gave him tithes of all. Sabi ng all. Kabtangan. Tanaw do, kung kanang ingingal ng of all, tanang mga kabtangan. Kaya ang Bible nagpaliwanag, naghatag siya explanation kung saan ang gitawag niya of all. O tanaw na to sa gitawag og Hebrews 7:4. Tapad lang itong gibasa ganyan na Hebrews 7:4. Tanaw to kung of all his possessions, itawag sa Bible, iyang hatag ang tithe. Or practice ba na niya Abraham? Okay, tanaw to ni siyang claim sa uban. Verse number 4, Hebrews 7, verse number 4, isa diha. Now consider how great this man was. Kinsa man yung man din Sa verse 1, it is referring to Melchizedek. Isa diha. This man is Melchizedek. Isa. Now consider how great this man was, Melchizedek. And to whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils, or ang gihatag naman din ni Abraham, tenth of the spoils. What is spoils? Ano man ang spoils, ang itawag? Now, I don't want to use Greek word, but in the Greek word, kung imong tan-aon, the Greek word translated spoils refers to the choicest portions taken from military or a military victory. Munang word nga spoils. Remember nga si Abraham nga time, gikan siya sa gubat. Naa siya gigubat nga mga 5 kings. Ug ang tanan nilang mga spoils, ang tanan nilang mga nakuha nga mga kabtangan, nagpili siya mga maayo dito, and the 10th part
or tithes, gihatag niya kang Melchizedek. Pero wa siya gidala nga mga spoils. Yan yung gift niya pag ipanghatag yapon. Pero yan siya din ha, dili sa posisyon niya, dili sa iyang kabtangan. Kung dili naghatag siya tithe, sumala sa iyang unsay nakuha gikan sa gubat, iyang na tawag siya nga mga spoils from war, sa iyang victory, moto iyang kuhaan og tithe. Abraham did not keep the spoils for himself. Kung yung tanawon, kung yung tanawon ang gitawag account sa Genesis, after giving a tenth to Melchizedek, Abraham refused to keep the rest of the spoils. Kung yung basahon, tanawon ito sa gitawag Genesis 14 again, verse number 22 to 23. Okay? 14, 22 to 23. Yun siya diha. And Abraham said unto the king of Sodom, I have left up mine head unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a thread even to a shoe latchet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abraham rich. So yung makita din ha, wa siya gikuha sa atong gibasa. Now, based sa ang Bible, sa King James Bible, Abraham gave a tenth of the spoils of war. There is no verse stating that he tithed from his regular income or personal possessions. Walay bersikulo nga nagsulti nga si Abraham nag-tithe siya gikan sa iyahang mga personal nga possessions. Katong gisulti silver and gold bidato si Abraham, walay bersikulo nga state dito nga naghatag siya tithes dito. Now, ang claim sa uban, in other words, this was a one-time event recorded in scriptures, not a command or pattern for believers to repeat. Dili siya usa lang ka one-time event nga recorded sa Biblia. Nga dili na pwede nga, ay si Abraham nag-tithes, maghatag po tithes every week, maghatag po kung ikapo sa gito kada simana. Si Abraham, it is just a one-time event. Wala record sa Bible nga every week maghatag siya tithe. From a dispensational perspective, this passages show that Old Testament tithing was part of Israel's covenant under the Mosaic law. So ang tithing under sa Mosaic covenant, Mosaic law, isa ni sa mga covenant nga makita nato sa Dios ug sa mga Israelites people nga kamuha kinahanglan maghatag mog tithe yan naman kay naatay pakanon ang atong mga Levitical priesthood ug naatay ikahimo nga gituwag og magamit sa ministry sa temple. Unya ang inyong ihatag kanang konektado sa gitawag agricultural products ug ato ni siyang himuon under ni siya sa law. It is part sa Mosaic law, muna yung atong covenant. So muna atong pagtagad. Ngayon ang ginawa diri, sa itong dispensational perspective, kinahanglan mo sunod sila. Kay parte na siya sa covenant under the Mosaic law. And was tied to the Levitical priesthood, the tabernacle, temple ministry, and the agricultural life of the nation. In the New Testament, itong taga-distinction. In the New Testament, believers are taught grace giving, willing giving, and sacrificial giving. Mauna ato ang parte sa atong panahon karon. Grace giving. There's no such thing as tithing. Tithing is 10th part na siya. Kung atong pagtagad, dapat mo na baseline sa atong giving. Pero we don't use that word tithing. It is because naalagi siya mga kaakibat, naalagi siya mga connected ga, o pananglitan, magamit kag word nga tithe. Kunya na konektado siya sa word nga cursed.
So, ano mo na pag-reconcile? Mugamit kag tithe, o niya na ay curse. So, sa ato pa, kung mugamit kag tithe, imong dawaton ang word, curse. What is Bible, oh? Deklaro, Malakay chapter 3. Kung mugamit kag word na tithe sa imong simbahan, so meaning, imo ning dawaton, imo ning i-accept nga itong law. Ha? Ano naman yung sa verse number 9, gibasa ito, ganina. They are cursed with a curse. Isa, asa man Lord nakapangawat? Isa, nangawat mo sa tithes and offerings. Ano yung sa Ginoo? Isa, ye are cursed with a curse. Na mugamit na karon sa simbahan, o tithe, o word nga tithe. So, in other word, accepted mo ang word nga curse. Sugot ka nga, hangtod karon, tunglohon ka sa Ginoo. Kaya asa man gingas Biblia nga gilukat na ta sa Ginoo gikan sa pagkatinulo sa balaod. Ang sao man to na mag-reconcile. So the safest thing to do is to reject the word tithe sa atong practice karon kay ang tithe paay nakakonect sa iya nga tunglo. So we should not use the word tithe because tithe is connected to a curse. Kung di ka mosunod. Basta itong gamiton, grace giving. Mo may gitudlo ni Apostle Paul, grace giving. Di ko nasabtan sa tao. Tithes ka na sa Biblia. Sa ito pa, dawato ni mo ng word that curse. You are cursed with a curse. Saan yung pag-reconcile karon ngayon si Pablo, gilukat na tagikan sa pagkatinunglo. Yan anong yung napa ng curse karon? Rightly dividing the word of truth. That's simple. Muna solution. So sa ato karon New Testament time, ang mga magtotoo, ang gitudlo ni Apostle Paul, even si Apostle Paul never used the word tithe sa iyang mga epistles. Basa taga versikulo nga si Pablo nagtudlo siya word o nagtudlo siya tithe. Sa tanan niyang epistles, except sa Hebrews, iyahan ang sulat ng Hebrews. Because Hebrews is not written or was not written to the body of Christ. It was written to the Israelites people, to the Jew. Hebrew gani ang hiding ka. Hebrew, pasabot sa mga Hudyo ni, sa mga Hebreano ni. Pero gikan sa Romans to Philemon, dili ka kabasag isa ka word diha nga nagamit si Pablo when it comes to giving, nagikot sa tithe. No, there's no tithe. Nag-mention ni Apostle Paul. He's very careful sa paggamit niya nga word. That's why yung gigamit sa iyang atong gibasa karon, sa atong gibasa gayna. So iyang sulti sa gusto man tang motubo, atong gibasa gayna sa atong text. Okay, sa chapter 8, verse number 7 siya. Therefore, as ye abound in everything, kung naging abunda kamo sa gitawag in everything siya, in faith, in utterance, in knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace. Also, in this grace also. He is talking about the grace of giving. Kining verse 1 to verse number. Kining mga tao din sa Macedonian churches, na bisag pobre sila, pero niabunda sila sa pagkamanggihatagong to their liberality. Yan naman. It's because they grow, they abound in the grace giving yung gitawag. Atong makita, mabasa sa atong gibasa sa atong text, every man siya. Every man according as he purposed in his heart. According as he purposed in his heart. Giingon ba ni Pablo nga, according sa unsay gisulti sa Biblia, according sa balaod, ingon ba na ni Apostol Pablo? Nga ang imong paghatag, based sa nakasulti sa Biblia nga, 10%, 10 part, ingon ba si Pablo na? No, yun siya. According as he purposed in his heart. Ang giving karon dili sa unsay nakasulat sa balaod, kung dili sa unsay gi-purpose sa imong kasing-kasing.
So let him give, not grudgingly or of necessity. Klaro kayo sa Biblia nga ang basis sa tuwang paghatag, dili ka nang gitawag og unsay nakasulat sa balaod, tenth or tithes. It is in accordance sa unsay katuyuan sa tuwang kasing-kasing. Kung muuna ka dako imong paghatag, o ang gusto nimo karon nga ihatag, 50%, kisa may magbuot nimo, kay mo man nag-purpose sa imong kasing-kasing. Na kung gusto nimo karon muhatag og 100%, just like sa kababae na naa sa tayo ni Jesus Christ na 100% ang get, too much, pero that is 100%. Kaysa may makabuot nimo. Pero ang sa Apostol Pablo, ang atong paghatag, dili na sa unsay nakasulat sa balaod. Kung dili unsay gi-purpose sa imong kasing-kasing, maunay paghatag karon, maunay grace giving gigitawag. Atong sabton, unsa ning grace giving, unsa ning tithing nga gitawag. Tithing sa Biblia, it is naka-declare nga amount. Declare mo nga amount sa imong abot sa imong uma. Kinanglan 10% sa pulo isa na is Ginoo. Mamanigit mo sa Biblia. Pero kung according sa purpose imong kasing-kasing, adi lang isa akong ihatag Lord, 5. O kasi magbuot nimo. May magbuot nimo nga naman. Manay purpose imong kasing-kasing. That's grace giving. Grace giving is above 10%. Malibot pa sa abot sa Bible. Pero ano bang buot ni mo? Basta mo na imong kagustuhan sa imong kasing-kasing, wala yung mga question nila. Error comes when churches force Old Testament commands without context, misuse promises, or preach verses only for financial gain. Ang ubot pa sa bote na, anong gigamit niya sa mga kasimbahanan karon? Forceful mo siya, doon na siya force, doon na siya kuhan ba ka na? Di ka makabalibad. Anong gigamit niya na ni, bisa gamay lang na siya, 10% na siya, doon kini ka makabalibad. Ihatag imong tithes. Nga naman, kung di mo ihatag imong tithes, tunglohon ka sa Ginoo. Kasi pwede mo hadlok ka na. Gamay siya tinuod, pero naay siya force. Pero kung imo nang i-execute, nga, imo nang i-ignore ang gitawag og context and dispensational distinction sa Biblia, diha ka nagkaproblema. Manang gitawag ba nga, a text taken out of context becomes a pretext. Mostly sa mga gatudlo karon taken out of context. Manang every Sunday, every week sa ilaha, na ay tithes. Kaya imagine, pero kung yung tanong sa Biblia, dili man every week ang tithing sa Bible. Sometimes, 3 times a year. Sometimes, nagitawag yearly tithing. Sometimes, nagitawag 3 years tithing. Dili every week, pero karon sa simbahan, every week, grabe, makikita mo, mga, imagine na ng klase sa gitawag, I don't know. Misuse promises. Kumikita din na. Number 2. Kumikita din eh. Nganong nagka-problema, nagka-error ang mga modern churches about tithing, it is because ito wrong interpretation and then wrong application. So kung doon ay wrong interpretation, siyempre, ang result niya is wrong application. Doon ito, wrong application. Some churches apply tithing in harmful and unbiblical ways. Nga naman, example, at makita din. Demanding money from the poor while leaders live extravagantly, treating members
based on the amount. Making offerings a requirement for favor or position, or turning worship services into a fundraising campaigns. Munay daot. Munay siya sayop nga application. Kana bitang i-demand ang mga pobreng mga tao, nga muhatag, while ang leader sa simbahan ang kinabuhi extravagant. Luoy kay membro ito, huwag tayo ang ikaon kita. Ang pastor ito, o ang leader sa simbahan ito, pag human sa serbisyo, tuwas McDonald, tuwas Jollibee, tuwas asa man ang justice din na. Nga i-post-post pa sa Facebook, asa nangaon sa mga 5-star hotel, 14 minutos, kahimtang sa pastor, pero ang membro nito, pagkapaits kinabuhi. Wa oroy, ug sa kwan pa istorya, wa oroy di pakis Ginoo ng klase sa mga tao. Ang membro, nagbaklay lang in town. Ang pastor, pati nitag sakyanan. Mas ka ang asam hustisya diya. Ginagamit ni sa uban ng mga pastor, pag kinabuhi extravagantly, niya pag-treat sa mga members based sa amount ni hatag. Kinaaman na sa ilang lista ito. Mr. So-and-so, gihatag nga tayt, 100 pesos. Yung isa, si Mr. Juan de la Cruz, nagtayt, 50,000. Wow! Kinis 50,000, may paborito sa pastor. Asa man ang asam justisya diya. Wala na magkatong 100 suoron sa pastor. May katong 50,000 may suod sa pastor. Yung pagdako, mo na gito diri, making a requirement, making offerings a requirement for favor or position. So pag abot sa simbahan, ay kadako man kining isa 50,000 ang gitahit. So at himuon nga kon, himuon tani nga sanang posisyon sa simbahan, himuon tani nga church treasurer or kaya himuon tani nga gitawag og diakono. Dasan ta? Pobre ka, di ka may mong diakono da, pobre ka. Si mangawat na ka inikwinta sa tithes, imura kawaton ang tithes. Kining mga dagkog tithes, ni mangawat siguro, di na mangupit inikwinta. Okay, kanang mga dagkog simbahan, pati daghan nagsibot na, pag abot ito sunod, magkwinta na sila ito. Milyon niya pa ng kwintada niya. Taksong tao, sambok ng offering niya. Di ba kamatintal ka lagi? Sa nikwaan, tag ka, 500 ka, pag 1,000, ibol sa ito ni. Nagaanan mo yung anang iba sa mga tao na yan. Isip. So sahay, nakaposisyon ang tao tungod kay dagkog offering ang mga tao. So sahay pa, ang panimbaho naging fundraising campaigns. Natay mo to, pili mo diha. Isa po, 1,000. Isa po ni membro, 1,000 yung yatag, palabuan ako. 1,500. Isa ka membro, 1,500 lang yata. Palaban ako. Look! 2,000! Naging fundraising. Pagkawagi yung mga hinungdan kasi sa mga tao. Ano mga tao? Nga, kanabang sinahon. Pila may gatag ni Juan, Mr. de la Cruz. Di na siya maunag hatag. Magpaula niya siya gatag, isang timan, pinag-gatag, niya. Kasinahan nga tao kay iyan lang yung palabuan. Asa man ang truthfulness din ha? Asa man ang act of worship. Remember ganyan kung gingon niya. Giving is an act of worship. Asa man ang act of worship niya kung inwi ang nagpasulabi. Wagid kayo makita niya ang klase siya. Naging fundraising lagi ang pagsimba. Ang simbahan. Biblical giving should help the work of God. Unsa? Una, the missions. As well as the missionaries. Muna,
Muna katuyuan sa giving. Tabangan ang mission as well as ang mga missionaries. The ministries, mga ministry, tabangan, as well as the ministers, tabangan po. Pero dili ng extravagant niya klase sa kinabuhi. The messages, such as printing gospel tracts, mga messages na tumagita, printing sa mga lessons, mga kinanglan tagaan o ibudgetan sa simbahan, as well as the messengers. Kaya magdala ni anak nga mga tudlo. And also those marginalized gitawag o members, itong mga pobre-pobre nga mga membro, tabangan na sila, sa Biblia, tabangan na sila. Muna mo sa gitog early church, no? The early church practiced generosity with compassion, not commercialism. Tanawa sa Acts chapter 4. Muna ang practice nila, Acts chapter 4. Okay, Acts chapter 4, verse 34 to 35. Dapat generosity with compassion, dili commercialism. Okay, verse number 34. Iyon ang pulong sa inyo din. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of the things that were sold and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. Can you imagine na? Ginadistribute man na sa tanan. Tanan man ay nakabenepisyo. Di man ang usa ka tao, usa ka pamilya, usa ka sektor, usa ka grupo ang nakabenepisyo. Nakabenepisyo ang tanan. So, ganyan na ito makita, mabasa sa kitog Acts chapter 4, shows believers giving to meet needs, not to enrich personalities. Kinabay makita diya nga ang mga apostles nagpadato? Wala. Dili aron mo dato ang mga apostles. That is why wrong application turns the ministry into a business. Pagsayop na gani ang application sa katuluanan sa Biblia, especially sa tithing, maging business na siya. Instead of ministry, maging business na siya. Worldly business na siya. Number 3. Pagtagal. Doon tayo kitawag wrong motivation. So, nagsugod sa wrong interpretation, abot ta sa kitawag wrong application, now, tayo kitawag wrong motivation. Giving becomes corrupted when the motive is greed instead of gratitude. So ang giving di ay, ang paghatag di ay naging corrupted siya. Sa diyang ang motibo mauna ang kagahaman o kaghaman sa tao, instead ang mapasalamatong sa tao, gratitude nagitawa. Now, tanawan yung mga statements sa mga kasimbahanan. Mostly sa mga denomination, mga imong madunggan. Some teach, give to get rich. Di ba? Itudlo na. Hatag aron kamay mong dato. Masa parang imudunggan. Sow a seed for a miracle. Paghatag, muna siya pagpugas, aron ka makakita ng mga milagro. Kita pala sa mong kita pa mas Biblia na. May nana sa Biblia. Yan siya. Napay mga statement. The bigger the offering, the bigger the blessing. Wow, pagkanindot yung paminaw. Muna yung madunggan sa mga kasimbahanan. But you know what? Sa danger din ha? The danger of this mentality is that, letter A, yung makita din ha, this produces covetous Christianity. Nag-produce kini siya usa ka covetous nga Christianity o Kristohanon, nga mga Kristohanon. At makita din ha. Ang naakaw na sa
utok sa Kristohanon, muhatag ko, kay mudato ko, pinagis paghatag, mudato ko, naging kobitos ang tao. Ang sa Kristohanon. Gusto ko na siya mudato. Way tao, sa palibutan di gusto mudato, pero ang way of his, kanito bag, gusto mudato, gamiton ang Ginoo, gamiton ng gitudlo sa Biblia, ha? Muhatag ka, mudato ka, dili man yung unatanan sa gisulti sa Biblia. Wala man nagsulti ang Ginoo nga. Kung muhatag ka, datoon ka sa Ginoo, wala yung Biblia nga. Because ang usahay, ang parami sa Ginoo, it's not about earthly earthly things. It is not about material things nga gisaad sa Ginoo. Mga saad sa Ginoo nga usahay, dili sa mga material nga blessings sa iyang gisulti, usay sa imong physical, usay spiritual nimo. Mo na giingon sa Ginoo, dili tanan nga natin sigutan unya mo na yung mga blessing at matagag pagtagat. So, usahay kining nga mentality mo na naghatag og usa ka kagayunan nga ang usa ka Kristohanon mahimong kobetos. And then not only that, this produces carnal Christianity. Ganong carnal Christianity? Ang kanunay giapas, blessing, material blessing. Gusto ko makaangkon, gusto maangkon eh. Puro lang gusto ni. Gusto naman may klase sa tao. Pagkahakog naman lang Ginoo. So instead of gratitude, na mo greedy kang sa tao. And then this produces not only covetous, carnal, but also casual Christianity. What does that mean? Casual Christianity. Casual Christianity refers to a relaxed, nominal, and lukewarm approach to Christian faith. Tanawa natin ang sa isulti sa Biblia. Revelation chapter 3. Nakita sa Revelation chapter 3, makita ni mo sa ning klase sa tingin ito casual Christianity. That means lukewarm ang gitawag ang buko sa book niya. Lukewarm. Okay? Iyon rin sa verse 14, Revelation 3:14, yun siya diya. And unto the angel of the church of the Laodiceans, so this is our time now, prophetically siya, right, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Verse 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, kaya dili man hot, dili po cold, siya lukewarm, siya muning lukewarm, casual Christianity, may tawag. Siya, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. King sa verse 17, because thou sayest, I am rich. Saan yung matawanan eh? Mauring mga Kristohanon, nga kanunay nag-desire, the bigger the offering, the bigger the blessing. You give and you get rich. Mauring mga Kristohanon nga yung nana. Sa Sultan Biblia, I am rich and increase with goods. What are those? Mga material blessings na pang-mention din niya. And have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Huh? Can you imagine yan? Huh? A casual Christian or a casual Christian becomes a spiritual casualty when a lack of commitment to prayer, scripture, fellowship, and obedience weakens their faith and makes them vulnerable to spiritual decline. Ano na ikaw man ikasagaran? Tanawa ng daggan kayo nga mga Kristohanon, kayo mga Kristohanon. Mga nangdato kuno kay ang kanunang apas to get rich. The bigger the offering, the bigger the blessing. Patanawa ang gitawag spiritual aspect ng matawanan. Spiritually declining. Naging casualty. Spiritually. Instead of teaching that giving is an act of worship, it becomes a materialistic mentality. Nga namatag ko,
Huh? Instead, yung isulti siyang gawin, yan ang muhatag ko. It is because it is an act of worship. Ang nasa una-una, muhatag ko, kay patagaan ko sa Ginoo. Can you imagine ang klaseng thinking? Muhatag ka sa Ginoo, muhatag ka kay parte na sa imong pagsimba sa Ginoo. Ang paghatag, parte na sa pagsimba sa Ginoo. Dili kay para ang Ginoo makautang nimo. Can you imagine ang klase sa mentalidad? Himuon pa nimong Ginoo makautang sa imo kay nakahatag ka sa Ginoo? What a shame. Biblical giving should be motivated by love for God, thanksgiving, compassion, and eternal investment. Okay? 2 Corinthians 8:9 reminds us that Christ gave Himself first. Ito sa atong parte sa atong text. Sumpay nito sa atong text. So, ito ibasa rin na. Pero sa 2 Corinthians 8, kita mo diyan. 2 Corinthians chapter 8, verse number 9. Okay, verse number 9, yun diyan. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might be rich. We give not to buy blessings, but because we have already been blessed in Christ. Dili wala ta mong hatag kay para panalanginan ta sa Ginoo. May hatag ta kay ipanalanginan na ta sa Ginoo. Ingon sa Ginoo, we are blessed in the Bible with all spiritual blessings. Dili kay muhatag ka kay para panalanginan ka sa Ginoo. You are already been blessed. Ano isulti sa Biblia? Basta kay blessed sa Ginoo mo nang gisulti sa pulong siya. We have been blessed spiritually. So dili ta muhatag para palito na tong panalangin sa Ginoo. No. That's wrong. We are already blessed, no? Si Kristo naging poor na siya, aron kita maging rich. So we are already rich. Di lang halata. Di lang halata. Isa man, di ba buta rich? Atuan ng mansyon sa langit. Di ba din na rich? Nga, kisa man tawanan sa kalibutan, makapalit og kaluwasan. Wala may tao makapalit sa kaluwasan. Pero naakaan na. Ang kaluwasan, mabayaran ba kwarta? Why, bahan di sa kalibutan nga makapalit og kaluwasan. Even the whole world, dili makabayad sa kaluwasan. Kaya ikaw na anak, dili ka rich. Pagka naman lang. Ang gitawag ng rich, nakakay ako kay mansion, ako kay yuta doon sa kalugar, nakakay daghang kwarta sa bangko, nakakay sakyanan nga ptik ng gana, mo na rich sa imong panantaw, dili mo rich sa. Ang tinud-anay nga rich, kanang naakanya ng butang, nga wala ang uban. Kaluwasan, nakakay kaluwasan. Nabaan na ang ubang tao? Wala. Nakay mansion sa langit, nabaan ang ubang tao? Wala. Di mo guna mo yung kikinangan. Kandos kalibutan ba kanindot among kahintang? Dili na mo gusto nimo. Nalang kay panghinambog sa imong silingan. Kasi mura na yung gusto nga. Nalang kay panghinambog sa imong naikapanghinambog sa silingan ba? Di na mo gustuhan sa Ginoo. That is the wrong mentality. Number 4, wrong administration. Wrong administration. Kapat. Another error is the misuse or mishandling of church finances. Yun sayop sa daghang modern churches. Nato makita. Mishandling church finances. Problems arise when there is no accountability. Finances are hidden
offerings are abused or leaders enrich themselves dishonestly. Ano yung problema sa dagang kayong kasimbahanan sa mga modern churches? Kana bitong there's no sense of accountability. Ang financial sa simbahan ginatago, ang offering sa simbahan ginaabusahan, ang mga leader sa simbahan nagpadato sa yung dishonest ng mga pamagi. You know what? The problem of modern denominations today is hypocrisy. Kani pagka-hipokrito ay mga denominations nga nagkatak karon sa kalibutan, hypocrisy. Sometimes they are calling the government corrupt, but their own backyard is full of corruption. Dalawa ning uban nga mga atong naging Sabado ba to na sila nagrally dito sa Manila. Gitawag og interfaith rally. O saan ang interfaith rally? But pasabot mga relihiyon to. Lahi pagtuo ng mga tao nagrally dito. Calling the government sa gitawag accountability. Pero kanang mga kasimbahanan nga gitawag diha, nga nangapil na mga hipokrito nga naman ilang simbahan mismo walay accountability. Now, kanang mga simbahan nga mga pastor diha, nga leader ng mga simbahan nagapil-apil ng mga rally. Ila bang gibutang sa ilang mga kasimbahan nga muna ilang income sa ilang simbahan? Ila bang gibutang sa ilang mga simbahan nga ilang nadawat gikan sa mga politiko? Wa na lang ibang butang. Kay balot nga naay mga politiko nga nanghatag og kwarta ni anang mga religious groups. Mabito nang di taga-apil-apil sa mga politiko, bisag sa kapitan na lang, di ta magpaila-ila diya nga, kami din simbahan me, di ta paila-ila nga naman. Di ta gusto nga, mabahiran ta o basin si kapitan, si mayor, si kagawad, si congressman, naghatag direk sobre, di ta gusto may anak nga naman, di ta gusto dunay connection ni anang mga tawhanan na, di ta gusto mabahiran ng atuang grupo nga, nakakwarta tagikan sa politiko. Pero kanang mga simbahan nga nag-apil-apil diya sa mga political nga aspect sa atong sa gitawag og sosyedad. Wa man ay gibutang nga pilay nadawat nila ni ikani politiko ni Mr. Suanso, yato ni politiko ni wa man sila gibutang nga pilay ilang nadawat diya sa anang klase sa mga politiko nga ilang suportaran. Now, where is the accountability nga gitawag? May ka magsinggit-singgit sa dalan nga accountability, corrupt accountability mismo sa ilang backyard full of corruption. Can you imagine ang klase sa mga tao ni? Mga religious groups na. Pero kasinggit-singgit sa dalan og accountability mismo sa ilang simbahan, sa ilang mga denominations, why accountability nga gipakita? Ang klase sa mga tao full of hypocrisy. Okay lang unta sigit-singit ang anang kadalanan niya accountability sa gobyerno. Ikaw mismo sa imong simbahan ibutang nimo pila imong nadawat sa politiko. Wa man minadawat nga kwarta sa politiko, sure ka ngano nakapatukod mo nga nagadaghang kayo mga building nga mga nindot kayo kung wa ay kwarta sa politiko gihatag sa inyo Ano tag-ilara niyo din Ngano daghang kayo mga membro nakaposisyon diya sa gobyerno. Unsa man bota sabot naay gituwag og gika sabutan ninyo diha. Mga apil-apil sa gituwag politics ng mga religious groups, mga hipokritong mga tao. Kanang na diya sa bukid. Kanindot anang iyang lugar din way kwartas politiko diha. Singgit-singgit og accountability sa mga politicians. Dapat manguna sila sa ilang mga denominations. Pakita nila silang membro, pilay ilang kwartang nadawat gikan sa gobyerno o gikan sa mga politiko ng mga tao. Mahilas kay paminawon klase sa mga tao. Biblical stewardship requires honesty. Kung mag-isgot tag biblical nga stewardships, we are stewards. Piniyalan ta sa Ginoo, daghan ang Ginoo gipiyal sa atoa, pero yun siya kung steward ta yung sa Bible, God require tinis siya honesty. Dapat honest ang sa tao.
Sa gintrust sa Ginoo sa iyang kinabuhi, sa gintrust sa Ginoo sa iyang sa mga kabtangan nga ilang nadawat diya, kung tinud na sila nga steward, nag-claim nga steward sa Ginoo, dapat honesty ng mga tawanan ni. Pero where's the honesty? Not only that, transparency. Asa man ang transparency nga di man ipakita. Bisan gani sa mga kasimbahan, di kakita nga pilay offering atong naging simana. Walay mga financial report nga ibutang diya sa ilang mga bumbong pilay offering nga nabutang na abot atong naging simana. O pilay na nagasto na to atong milabay nga simana. Walay mga expenses kung asa nabutang ang kwarta yan ang simanaha. Magdagan kayo mga taong na-discourage sa mga religious sect na naman. Kwarta ang problema. No transparency. Not only honesty, transparency, integrity. Dapat doon na integrity. Mabito na, bisan gani, ang mga kuan gani, ang mga government officers gani, or mga government employee gani, gani sila isa na pilapan gani nga mga salin kay para makita dia ang accountability, makita dia ang transparency and integrity. Mo lang kay ma-question ka pag makita sa imong salin nga gipirmahan niya dili na mong amount nga sa imong bangko, mo na ma-question ka. Kaya man asa man ang honesty dia, asa ang transparency, asa ang integrity. Butang-butang kag amount sa imong salin, dili mo ang naas kwarta sa imong bangko. So yun ka na. Honesty, transparency, integrity, prudency. Kadua niya, ang biblical stewardship requires honesty, transparency, integrity, and prudency. What is prudency? Prudency means careful judgment and wise management. That's why in 1 Corinthians 4, verse number 2, it is required in stewards that a man be found faithful. Manayong sa Bible. Although ang stewardship na itong gitawagin ha is stewards, gitawag mysteries of God. Pero pwede na itong ibutang ang gitawag og stewardship when it comes to money. Money entrusted to the church is a sacred stewardship, not personal ownership. So ang tanan nga kwarta nga gi-entrust di sa simbahan, it is a sacred stewardship. Dili di siya personal ownership. Usahay ang tatar sa mga leader simbahan. Pero ilan ang kaugalingon? Number 5. Pusan. Wrong expectation. Wrong expectation. Some believers are taught to expect only material wealth in return for giving. So, muna yung gagawin na. So, ang atong expectation, pag muhatag ka, ang expectation sa tao nga, material blessings gila yun. Material wealth. Some believers are taught to expect only material wealth in return for giving. They think every giver will become rich. Every offering guarantees financial increase. Or poverty automatically means a lack of rights. Puyon sila nga, pagkapobrihon gani, ba't pasabot, ay kulang sa pagtuo. Mura nga iibutang sa mga, mura sa mga tao. But, the Bible never promises all believers earthly riches. Wala magsaad ang Ginoo nga. Yutanon nga bahandi. Sometimes, God blesses materially. Tinawag po na, materially. Sometimes, God blesses spiritually. So, imo nang i-balance. And sometimes, God blesses eternally. Pwede imong blessing, tuwa sa eternal, doon eternal value. Dili sig og earthly aspect, imong maangkon ng imong blessings. Pero muna ang blessing sa Ginoo. Materially, spiritually, yes, eternally, yes, ana siya mga blessing. Dili kay pag yung blessing, material blessing, earthly riches dayon ang imong una-una. Dili yung ana ang sa Bible. True giving expects
God's pleasure, eternal rewards, spiritual fruit, and a closer walk with Christ. So muna expectation sa tinud-anay nga paghatag. Ang usahay man gud ang thinking sa tao nga paghatag ka, ang expectation nimo is earthly riches, dili oy. Dili dapat ang imong expectation sa paghatag nimo manalipay ang Dios, kanang imong paghatag dunay eternal nga reward imong makita diha, or dunay spiritual fruit nga makita dinha. Or, ang iyong paghatag, magdala kanimo sa itong closer walk with God. Muna dapat ay imong expectation. Dili itong paghatag nimo ay datuon mo kung dato sa Ginoo. Lahi kay kag expectation sa imong kinabuhi. Tanaw sa gisulti ni Kristo sa gitog Matthew chapter 6 verse number 19. Matthew chapter 6 verse number 19. Dili tanan nagisaad ihat yung ihatag or yung investment diri or imong ihatag diri bulaton sa Ginoo, di tanan earthly riches. Nanaw din eh. Sa yung ni Kristo Jesus. Matthew 6:19 to 20. Iyon siya din ha. Lay not up yourselves, or lay not for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, or where thieves do not break through, nor steal, for where your treasure is, there will your heart be also. So, manititsi ni Kristo Jesus, kung naamang kay investment, kung naamay mo kay paghatag, ayaw pag-expect din his kalibutan o reward. Dapat ang imong expectation, imo nang gihatag, naghatag ka, because you are laying up treasure in heaven, dili kay diri sa kalibutan. That is why giving is an act of worship, not a spiritual gambling. Dili kayo yung pag-una nga, muhatag ko sa Ginoo, ang akong expectation nga, tagaan po ko sa Ginoo, balik. You are playing a game, or you are playing in a sense, of spiritual gambling. Muna imong thinking. Instead, naghatag ka sa Ginoo, that is your eternal investment, treasure in heaven, a part of your worship diya sa Ginoo. Naghatag ka sa Ginoo kay gusto kang musimba sa Ginoo. Parang kung ano mga tao nga matubang sa hari, muhatag sila offering sa hari as part silang respect sa hari. Naghatag sila offering kay respetado nila ang hari. Unay thinking dapat sa atong kiswang ginabuhi. Mihatag ko kay musimba ko sa Ginoo. Dilagay, muhatag ko sa Ginoo kay para ang Ginoo muhatag balik nako. So, kailan nga pangunaon? Isad kailan na thinking. The modern churches must return to biblical giving. Rightly interpreted, rightly applied, rightly motivated, rightly administered, and rightly expected. God is not against giving. Remember this, ang Diyos, dili siya against giving. God is not against giving. In fact, it is an act of worship. God is against corruption, greed, manipulation, and abuse. Mga dili gusto sa Ginoo. Giving, dili against ang Ginoo sa giving. Pero kung imo nang gamiton for your corruption, for your greed, for your manipulation and abuse, nga naman tag manipulation, di ka mohatag sa imong tithes, tungluhon ka sa Ginoo. What is that? Manipulation. When in fact, there's no such thing as tunglo sa New Testament. For example, akong basahon, katapusan nga verse, Galatians, ato nang gibasa, pero atong basahon, Galatians chapter 3, verse number 13, yun ang pulong sa Ginoo din ha. Christ hath redeemed us from the curse of the law. What is tithe? It is connected to the Mosaic law.
Ibasa to sa Hebrews sa ganina nga, according to the law. Subot pasabot, ang tithing is according to the law. Ingon sa Biblia nga ang tithing is connected sa tunglo o curse. Ingon sa Biblia, gi-redeem kita ni Kristo under the curse of the law. But pasabot, we are no longer under the law system. Gitubos na kita sa Ginoo. Kung imo ning gamiton karon to manipulate your members, di ka muhatag tunglohon ka sa Ginoo, now you are violating or you are insinuating nga until now the curse of the law exists. While ang Biblia nagsulti nga gitubos na kita ni Kristo Jesus gikan sa pagkatinunglo diha sa balaod. So there is no such thing as cursed in our time. Especially we are members of body of Christ. There is no such thing as tunglo. Karon nga naa kita sa gitawag o body of Christ. So kung gamiton kita sa mga tao just to manipulate, to abuse, diha ang dakong problema. True Christian giving is voluntary, joyful, ingon sa Bible, cheerful, ingon sa Biblia, Christ-centered, and motivated by grace. Biblical giving is an act of worship, karon ako nang ibalik-balik, motivated by grace, governed by truth, and dedicated to God's glory, not human greed. Sa kanang sulti, walay problema sa paghatag. Papunta kay balo nga kita usa sa produkto. Nakabaton kita kaluwasan tungod kay naitaw nga mihatag. We are the product of giving. Our salvation is a product of giving. So nga itong kaluwasa sultan sa paghatag sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Sa indugo wayang giula, ilubong o nabanhaw siya. That's why nakabaton kita kaluwasan sa atuhang mga kalag tungod sa paghatag kinabuhi ni Kristo Jesus dito sa Krus Kalbaryo.